Mas tumindi raw ang pagkakaisa at suporta ng Republican Party kay US President Donald Trump matapos siyang mabaril. Nanawagan naman si President Joe Biden na isantabi muna ang politika matapos ang insidente. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. There's no place in America for this kind of violence, for any violence ever. Period. No exceptions. We can't allow this violence to be normalized. Yan ang mariing pagkundena ni US President Joe Biden sa pamamaril kay dating US President Donald Trump sa Pennsylvania. Sa kasagsagan ng kanyang speech sa isang campaign rally, take a look at what happened. Binaril siya sa tenga ng isang shooter na nasa bubong ng isang gusali. Bukod kay Trump, may dalawa pang sugatan. Dalawa rin ang nasawi, kabilang ang mismong gunman at isang retired na bomberong dumalo sa rally. Bagamat katunggali ni Biden si Trump sa pagkapangulo, nanawagan siya ng pagkakaisa ng bawat Amerikano. Kailangan daw munang isantabi ang politika. Remember, while we may disagree, we are not enemies. We're neighbors, we're friends, co-workers, citizens, and most importantly, we're fellow Americans. We must stand together. Iniimbestigahan pa ang motibo ng gunman sa pamamaril. Matapos ang tangkang assassination, tuloy-tuloy pa rin ang Trump campaign. Nagtungo siya sa Milwaukee City sa Wisconsin para dumalo sa Republican National Convention. Inabangan siya ng kanyang mga taga-suporta sa airport. Dito siya nakatakdang formal na i-nominate bilang presidential candidate ng Republican Party. Ayon sa ilang Republican mula sa Filipino-American community, mas tumindi ang pagkakaisa ng kanilang partido dahil sa nangyari kay Trump. I think that the mood in the Republican Party is we have to bring this fight now to the ballot boxes. We have to win. I think this really encourages and brings strong enthusiasm to the party for folks to really turn out. Umani naman ng samot-saring reaksyon sa iba't ibang bansa ang pamamaril kay Trump. Sa China, mabenta ang mga t-shirt na tampok ang larawan ni Trump kung saan nakataas ang kanyang kamao matapos mabaril. Ibinibenta ito ng hanggang $40 o katumbas ng higit 2,300 pesos. Ayon sa isang nagtitinda ng mga t-shirt online, marami raw fans si Trump sa China kaya mabilis itong na-sold out. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ikinatutuwa niyang nasa maayos ng kalagayan si Trump. Nagpaabot din ng panalangin si PBBM para kay Trump at sa kanyang pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.